income ng national na gobyerno. Bakit mo nilalagay dyan? Wala pa naman palang income. Dapat zero ang program funds. Budol ka talaga, BBM ka. Sinungaling ka. Wala na naniniwala sa iyo. Mag-resign ka na. Ikaw kasi BBM, no? Kung ano-anong mga sinasabi mo sa 2026 national budget. Kung ako pa sa'yo, tumahimik ka na lang. Pinirmahan mo, tumahimik ka. Kasi ikaw rin ang madidihado at the end of the day. Kasi sabi ni Tatay Digong, dapat questionin yung mga blank items na yan. At bakit pinirmahan yan ni BBM? O tapos ngayon, anong nangyari sa 2025 budget? The biggest scandal, the biggest corruption ever in the Philippines. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang gabi po. Magre-react lang tayo dito sa mga panibagong mga balita, no? Itong una nating pag-uusapan ay itong mga kalaban po ni Vice President Inday Sara Duterte ay medyo nagpanik na sila. Okay? Kasi po kahit anong gawin nila, kahit anong mga paninira nila, kahit anong mga mag-file sila ng kaso, okay, para lang masira ang imahe ni VP Sara, ay hindi umubra lahat yon. Okay? So parang nagpanik na sila ngayon, especially itong si Senator Trillanes. Okay? Pag-usapan natin itong si Senator Trillanes mamaya. At ito rin, pag-usapan natin itong pinakabagong banat nitong si Attorney Guanzon. Okay? Patungkol po kay BBM, na nagmamayabang itong si BBM na bago raw niya pinirmahan yung 2026 national budget ay nagbasa raw siya ng halos 4,000 pages. So binanatan po ni Attorney Guanzon itong si BBM, at maganda talaga pakinggan sa tenga itong mga banat ni Attorney Guanzon. Mamaya ipapakita ko sa inyo, okay? At ito, pag-usapan natin itong sablay na si Tito Sotto. Kasi po hindi po naniniwala itong si Tito Sotto na itong mga ayuda na ito ay posibleng pupunta na naman ito sa mga congressman, na kung maalala ninyo ay yung mga ibang mga congressman dyan, pumirma sila na ma-impeach itong si VP Sara, di ba? Kasi may perang matanggap. Pero si Tito Sotto, hindi siya naniniwala doon. Okay, so pakinggan natin si Tito Sotto. At tayo po ay magre-react dyan kasi meron po tayong opinion patungkol dyan sa mga ayuda na yan, okay? At last but not the least na ating pag-uusapan, eto guys, abangan nyo itong last topic natin kasi parang itong si Senator Amy Marcos talaga ay, sabi ko, totoo talaga itong mga sinasabi niya kay Karen Davila. At si Karen Davila naman ay talagang na-shock sa mga sagot nitong si Senator Amy Marcos patungkol po sa hindi siya nagsisisi na nabanggit niya na ang kanyang kapatid ay isang adik. Okay? Hindi naman siya naninira doon. Sinabi lang niya ang totoo, ang katotohanan patungkol kay BBM. Okay? Maganda itong talakayan nila ni Karen Davila kay Senator Amy Marcos. Okay? So yun po ang ating pag-uusapan ngayong umaga na ito, no? Pero guys, bago ang lahat, no, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Tingnan muna natin itong kay Trillanes, no? Kasi po, shinare ito ni Alvin and Tourism, isang DDS vlogger rin, no? So, ano ba ang sinabi ni Trillanes? Sabi ni Trillanes, itong 2026, make or break na to. Kasi, kumbaga, pagka hindi mapanagot yung mga Duterte itong 2026, ay palakas na yan sila ng palakas in the lead up to the 2028 elections. Yan ang sabi ni Trillanes. Alam mo Trillanes, no? Mali ka. Okay? Kasi sabi mo, palakas ng palakas ang mga Duterte. Alam mo, sa totoo lang Trillanes, dati nang malakas ang mga Duterte. Okay?
Kaya nga, nanalo itong si BBM dahil sa mga Duterte. Okay, yan ang katotohanan, Trillanes. So, ang gusto ni Trillanes ay si BP Sara ay mapanagot na dyan sa confidential funds. At tuwang-tuwa na itong si Trillanes na itong si former President Duterte ay nakakulong ngayon sa Hague, Netherlands. Ang kanyang layunin na lang ay si BP Sara na mapanagot dyan sa sa confidential funds. Dahil kung hindi raw mapanagot itong si BP Sara dito sa confidential funds ay palakas ng palakas ang mga Duterte raw. Alam mo, Trillanes, no? Kahit anong sabihin mo pa, Trillanes, ang taong bayan po parang inamin mo na, Trillanes, na malakas ang mga Duterte. Malakas naman talaga ang Duterte. Hindi dahil sila ay mayaman, hindi dahil sila ay popular, pero malakas sila dahil mahal sila ng taong bayan. Ganun lang yung sikreto, Trillanes. Kung sabi mo ang mga Duterte palakas ng palakas, ikaw naman, Trillanes, palubog ng palubog. Hindi mo kasi maintindihan eh. Alam mo ba what's the reason, Trillanes, na palubog ka ng palubog? Kasi lagi kang namumulitika. Yan po ang napapansin ng taong bayan sa'yo. Okay? Wala ka mang nagawang mabuti sa Pilipinas? Wala ka mang mga matatawag natin na ano ba yung mga popular na mga ginawa mo sa bansa na ito na nakakatulong sa mamamayang Pilipino? Wala. Kapag sabihin mo ang pangalang Trillanes, no? Ang lagi naming maalala, asong kahol ng kahol. Wala ka mang ibang ginawa dito kundi reklamo dito, reklamo doon. Yun lang naman ang maalala namin sa iyo eh. Lagi kang nagrereklamo. Yan po ang katotohanan dyan. Puros reklamo po ang aming naririnig laban sa iyo. Kapag sinabing Trillanes, mortal enemy ng mga Duterte. Yun ang naalala namin sa iyo. Pero kapag sinabing Duterte, ang naalala namin, tunay na magserbisyo sa taong bayan. Kapag sabihing Duterte, istrikto yan sa war on drugs. Kapag marinig namin ang pangalang Duterte, ineradicate niya ang mga pasaway sa kalye. Naging safe ang Pilipinas dahil sa mga Duterte. Yun ang maalala namin eh. Kasi po ang mga Duterte po, masarap yan na maging leader ng Pilipinas. Kasi safe lahat ang taong bayan. Sa inyo, Trillanes, ano bang nagawa mo na tumatak sa mga mata ng Pilipino? Wala. Di ba? Ang lagi naming maalala sa iyo, away doon sa Senado. Inaway mo si Enrile ba yun? Nag-away ni Enrile. Nag-away kayo ni Senator Cayetano. Di ba? Yun ang maalala namin. Negative na tao ka. Okay? So, alam mo, Trillanes, no? Kung umaasa ka pa na lulubog ang mga Duterte ngayong 2026 o 2027, wala ka ng pag-asa. Dahil, Trillanes, ikaw, iiyak ka sa 2028. Magprangkahan na tayo. Magiging mabaliktad ang mundo. Mamuno na naman ang mga Duterte sa 2028, magprangkahan tayo. Kasi hindi mo na yan mababago, Trillanes, kapag ang taong bayan na ang may gusto sa mga Duterte. Kung kahit sinong itanong mo dyan sa masang Pilipino, gustong maibalik ang mga Duterte kasi po, nagkaroon po ng, kumbaga, peaceful ang mga lugar ng mga probinsya, pati sa mga syudad. Dati yung Manila, ang daming mga jadik nakalaroy-laroy dyan eh. Ngayon, tingnan nyo, unti-unti nang bumabalik. Diba? Kung hindi dahil kay Mayor Isko Moreno, yung Manila, sobrang na. Diba? Sabi dito ni Alvin and Tourism, so takot ka na. Takot talaga si Trillanes. Dahil lang may naniniwala sa mga Duterte, bigla mong ginawang advocacy ang paninira. If that's your idea of political engagement, then that's honestly pathetic. Alam mo, Trillanes, no? Kung gusto mong makabalik sa politika, manahimik ka. Kung gusto mong makabalik sa politika, Trillanes, magserbisyo ka sa taong bayan. Ipakita mo ang walang halong kaplastikan na pagserbisyo sa taong bayan, magugustuhan ka ng taong bayan. Pero kung aawayin mo ng aawayin ang mga Duterte, wala. Lulubog ka lang ng lulubog, Trillanes. Hindi ka mananalo. Kasi ang nakikita ng taong bayan sa'yo, ang iyong puso, Trillanes, ay full of hatred. Yung ang nakikita namin sa inyo. Si Tatay Digong, wala, peace of mind ang kanya ngayon. Wala namang mawawala kay Tatay Digong na nandun na siya sa Dahig. Tapos na siyang nagserbisyo sa Pilipinas. Tapos na ang kanyang political career. Wala nang mawawala sa kanya.
Pero ikaw, ang bata-bata mo pa, Trillanes, pero hini-hate ka na ng taong bayan. Di ba? Ang sobrang nakakahiya yan. So, ewan ko na lang, Trillanes, kung may future ka pa sa, sa politika. Kasi sa tingin ko, wala ka ng future eh. Manahimik ka na lang, Trillanes. Baka, malay natin, malilimutan pa ng taong bayan na merong isang Trillanes na asong kahol ng kahol. Tumulong ka sa sa barangay mo, tumulong ka sa lugar mo. Huwag kang makialam dito sa nasyonal. Kasi sirang-sira na po yung pangalan mo. Wala nang naniniwala sa'yo. Sa totoo lang. Magprangkahan tayo ha. Ang naniniwala na lang siguro sa'yo si Hidarian. Si Hidarian na ang naniniwala sa'yo eh. Pati yung mainstream media, ayaw na ngang maniwala sa'yo. Si Hidarian na lang ang kumukuha ng guest sa'yo. Di ba? So, ewan ko na lang sa'yo, Trillanes. Para kang si Auntie Claire Castro. Heto. Atin pong panuorin itong si Attorney Guanzon, itong idol natin na si Attorney Guanzon. Kasi po, natatawa itong si Attorney Guanzon sa mga pinanggagawa nitong si Bangag. Kasi nagmamayabang sa 2026 national budget na tinawag nilang the cleanest. The cleanest. Pweh! At nakakasiguro raw tayo dito sa 2026 na budget kasi nagbasa raw siya ng 4,000 pages. Parang yun rin ang ginawa mo sa 2025 budget. Di ba? Anong yabang na sinabi mo, BBM? Di ba? Sabi mo, hindi ka natulog dahil nagbasa ka ng 2025 national budget. Anong nangyari? Di ba? Napuno ng korupsyon. Ang daming mga congressman na pinalusot mo lang, pinirmahan mo, na alam mo ang daming insertions, allocations, at ano pang mga amendments na yan. So ito, hindi mo talaga mabiblame itong si Attorney Guanzon na banatan ka. Kasi ang dami mong yabang eh. Ito, pakinggan natin si Attorney. Play. Magandang balita. Nagbasa daw si BBM ng 4,000 pages ng General Appropriations Act. Bago niya binito yung mga ibang program budget. Ang tanong, naintindihan ba niya? Correct. Bagsak yun sa mate. Grabe ka, akala mo talaga sa amin, tanga-tanga na namin. Bali wala yung 4,000 pages isang gabi lang yung binabasa ng mga law students eh. Tapos ikaw, palakpak! Pag nakabasa si BBM ng 4,000 pages, yung unprogrammed funds na yan, na binito niya, siya din mismo nagsuggest niya, nag-recommend yan sa Congress eh. Tapos siguro sinabihan din siya ng mga senador na kang susobra na yata, lulobo na masyado. Siya mismo ang nagbito ng sarili niyang rekomendasyon. Ano ba yung unprogrammed funds na yan? Yan ang pork barrel ni BBM. Yan yung walang pera pa na hindi mo pwedeng gastusin kung walang pumapasok ng mga new revenues, yung mga bagong income ng nasyonal na gobyerno. Bakit mo nilalagay dyan? Wala pa naman palang income. Dapat zero ang program funds. Budol ka talaga, BBM ka. Sinungaling ka. Wala na naniniwala sa iyo. Mag-resign ka na. Diba? So, anong sinabi ni Atty. Guanzon? Budol ka. Ikaw kasi, BBM, no? Kung ano-anong mga sinasabi mo sa 2026 national budget. Kung ako pa sa'yo, tumahimik ka na lang. Pinirmahan mo, tumahimik ka. Kasi, ikaw rin ang madidihado at the end of the day. Kasi, sabi mo, anong ginawa mo sa 2025? Di ba? Nakakahiya ka. Dahil nagmamayabang ka ng binasa mo. Di ba? Sabi mo pa nga, wala akong nakitang blank items dyan. Kasi sabi ni Tatay Digong, dapat questionin yung mga blank items na yan. At bakit pinirmahan yan ni BBM? Tapos ngayon, anong nangyari sa 2025 budget? The biggest scandal, the biggest corruption ever in the Philippines. Tapos ngayon, same old story. Ganun pa rin ang ginawa mo, nagmamayabang ka pa rin. Kawawa ang Pilipinas sa'yo, BBM. Kawawa. Kasi binudol mo na naman. Actually, kahit anong sabihin mo, BBM, wala nang naniniwala sa'yo eh. Wala na. Wala nang gustong makinig sa mga pinagsasabi mo dyan sa sa patungkol dyan sa national budget na yan. Kasi ikaw na pagka-presidente ka, you are very irresponsible. Irresponsable ka. Wala kang utang na loob sa taong bayan na binoto ka. Instead na suklian mo ng kabutihan, suklian mo ng magandang serbisyo, anong ginawa mo? Ginahasa nyo na yung budget. Nakakahiya kayo. Diba? Kayo?
saya-saya ng pinsan mo. Kayong dalawa, ang saya-saya ninyo, pati yung anak mo si Sandro Marcos. Di ba? Maging marunong ka rin matuto, BBM. Ha? At maging marunong ka rin, makinig sa taong bayan. Kung sasabihin ng taong bayan na mag-resign ka na, mag-resign ka. Hindi yung ang kapal-kapal ng mukha mo. Do you think yung mga pinagsasabi ni Auntie Claire Castro patungkol sa'yo, do you think loyal si Auntie Claire Castro? Hindi, ginamit ka lang yan. Ipinagtanggol ka lang yan kasi pinapasahod mo. May sahod siya. Naging loyal yan sa'yo. Hindi naman talaga loyal yan si Auntie Claire. Dilawan yung puso niyan. Nagkataon lang na ayaw niyang matanggal dyan sa Malacanang kasi hindi natin alam kung anong pinakain mo dyan. Baka pinakain mo ng limpak-limpak na pera yan. Kaya todo ang pagtatanggol niya sa inyo. Kahit alam mo namang mali-mali na yung mga pinagsasabi. Di ba? Yun ang masasabi ko sa iyo, BBM. Maawa ka sa taong bayan. Maawa ka. Kung ako pa sa iyo, mag-resign ka na. Alam mo namang hindi ka marunong eh. Alam mo naman na tagilid na ang Pilipinas sa pamumuno mo. Why don't you volunteer na mag-resign ka na? Ganun na kasimple, mag-resign ka. Di ba? Ayaw na namin sa'yo, isinisuka ka na, kahit binoto ka ng 30 million, yung 30 million BBM, no? Dismayado at nagsisisi na lahat. Nanalo ka lang dahil kay BP Sara. Di ba? Kawawa yung bayan na ito dahil sa'yo. Ano pa bang pag-uusapan natin? Ito pa. Itong tuta ni BBM. Tuta ito ni BBM eh. Nakakagalit rin ito sa taong bayan. Kasi unang-una, Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman